Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Hello, ako po si Rachel, 44 years old, isang high school teacher dito sa Novaliches, Quezon City. Matagal mo na akong tagapakinig sa radyo since 2014, pero kamakailan lamang ako nag-subscribe sa inyong channel na Papa Dudut YouTube channel. Pagkatapos kong mapakinggan ang kwento ng letter sender ninyo na si Bella, na ang title ay Mapusok na Kapatid. Dahil sa kwentong yon ay nagpa siya akong i-share din sa inyo ang aking kwento ng buhay pag-ibig. Papadudot, isa na akong biyuda. Matapos pumanaw ang asawa ko noong kasagsagan ng COVID noong September 4, 2020. Dati ay napakakomportable ng buhay namin. Walang problema sa pera at laging masaya ang aming tahanan. Pero nang mawala siya, parang gumuho ang mundo ko. At naiwan ako mag-isa sa bahay. Mahirap ang buhay ng walang katuwang na nag-aalaga sa mga gamit o kasama mong kumain sa gabi. Sa loob ng 2 taon ay tiniis ko ang sobrang pananabik sa init ng pagmamahal ng isang asawa. Sinubukan kong ituon ang atensyon ko sa pagtuturo, pero habang tumatagal ay mas lumalakas ang aking pangangailangan. Pakiramdam ko ay unti-unti akong nauubos dahil sa sobrang lungkot at pangungulila na hindi ko masabi sa iba dahil sa takot na mahusgahan ako. Isang mainit na hapon, kinailangan kong pumunta sa SSS para ayusin ang mga pensyon at dokumento or document verification ng asawa ko. Habang nakapila ako at pagod na pagod sa init ay may tumawag ng pangalan ko. Doon ko naman nakilala ang isa sa mga malapit na kaibigan ng asawa ko noon. Siya si Carlo. Isa siyang civil engineer na madalas na ma-assign sa out-of-town projects. Kaya matagal kaming hindi nagkita. Matangkad siya, maskulado at halatang alaga ang katawan kahit na nasa late 30s na siya ng mga panahong yon. Napakabango niya. Amoy mamahaling perfume na humahalo sa natural na amoy ng lalaki. Tinulungan niya ako sa lahat ng kailangang lakarin para hindi na ako mahirapan sa pila. Habang naglalakad kami ay ramdam ko ang pagdikit ng braso niya sa akin at tila ba may kuryenteng dumadaloy sa balat ko na matagal ko nang hindi nararamdaman. Matapos ang aming transaction, kinuha niya ang number ko at inimbitahan ako sa kanyang birthday celebration noong gabing yon sa isang bar sa BGC. Nung una ay nag-alangan ako dahil hindi talaga ako lumalabas ng gabi. Pero naisip ko na kailangan ko ring huminga mula sa pagiging teacher at pagiging balo. Pag uwi ko, hinalungkat ko ang closet ko at nakita ko ang isang red velvet backless dress na binili ko pa bago mag-pandemic. Isinuot ko ito at laking gulat ko na mas lalo ako naging sexy dahil sa kaunting weight loss ko dahil sa stress. Naglagay ako ng dark red lipstick at hinayaan kong nakalugay ang buhok ko. Nang makita ko ang sarili ko sa salamin, hindi ko po akalain na ang isang biyudang katulad ko ay may tinatago palang ganda at kamandag na matagal nang natutulog. Eksaktong 9:00 ng gabi nang sumipot ang puting SUV ni Carlo sa tapat ng bahay ko. Pagpasok ko sa loob ng sasakyan ay hindi niya maalis ang tingin sa akin.
Rachel, ang ganda mo yata masyado ngayon. Baka hindi na kita mabitawan yan, sabi niya sa akin. Napangiti lamang ako pero sa loob ko ay nagwawala na ang kaba at excitement na parang teenager. Pagdating namin sa bar ay sinalubong kami ng malakas na music at amoy ng alak. Maraming tao pero pakiramdam ko ay kaming dalawa lamang ang nandon. Umorder kami ng pinakamasarap na wine at nagsimulang magkwentuhan. Habang tumatagal ang mga kwento namin ay hindi na tungkol sa namayapa kong asawa kundi tungkol sa aming dalawa na. At bawat tawa niya ay tila musika sa pandinig ko. At ang bawat tingin niya ay tila unti-unting hinuhubaran ang aking pagkatao. Dahil sa epekto ng alak ay naramdaman ko ang pagtapang ng loob ko. Inaya niya akong sumayaw sa dance floor habang tumutugtog ang isang mabagal at sexy na kanta. Doon na nagsimulang magdikit ang aming mga katawan. Ipinulupot ko ang mga kamay ko sa leeg niya habang ang kanyang malalaking kamay ay dahan-dahang buwaba sa aking bewang hanggang sa maramdaman niya ang hubad kong likuran dahil sa backless kong dress. Napapikit ako nang maramdaman ko ang init ng kanyang palad sa balat ko. Inilapit naman ni Carlo ang kanyang mukha sa akin at bumulong. Rachel, hindi mo alam kung gaano ko ito katagal na gustong gawin. Noon pa man. Hindi na ako nakasagot dahil bago pa man ako makapagsalita ay sinakop na niya ang aking mga labi ng isang mapusok at gutom na halik na ibinigay niya sa akin na tila ba ayaw na akong pakawalan. Ang halik na yon ay hindi katulad ng nakasanayan ko. Puno ito ng pagnanasa at tila ba nagmamadali. Tinugon ko ang bawat galaw ng kanyang dila. Hinayaan ng sarili kong malunod sa sensasyon na ngayon ko lamang ulit naramdaman sa tanang buhay ko. Ang mga kamay niya ay nagsimulang gumala sa aking katawan. Hinihimas ang aking balakang habang idinidikit niya ang kanyang katawan sa akin. Ramdam na ramdam ko ang kanyang pagkalalaki na nabuhay sa harapan ko. At doon ay lalong naglagablab ang aking pagkababae. Ang tanging nasa isipan ko lamang ay kung paano kami makakaalis sa mata ng maraming tao para ituloy ang sinimulan naming dalawa. Hindi ko na inisip ang sasabihin ng ibang tao o ang reputasyon ko bilang isang desente at ginagalang na guro. Bulong ko sa kanya habang hinahabol ang aking hininga sa pagitan ng aming mga halik. Carlo, ayoko na dito. Gusto ko ng lugar na tayo lang. Ngumiti siya ng nakakaloko. Kinuha ang susi ng kanyang sasakyan at hinila ako palabas ng bar. Halos tumakbo kami patungo sa parking lot dahil hindi na namin mapigilan ang pagnanasa sa isa't isa. Pagpasok sa loob ng SUV niya, bago pa man niya ma-start ang engine, ay muli kaming naghalikan ng mas matindi. Hinubad niya ang suot niyang polo at hinayaan ko siyang ilubog ang kanyang mukha sa aking liig at dibdib. Ang bawat sipsip niya sa balat ko ay nagiiwan ng marka na hindi ko na iniisip kung paano itatago bukas sa harapan ng mga estudyante ko. Gusto ko na siyang maangkin ng buo at maramdaman ang bigat ng kanyang katawan sa ibabaw ko. Mabilis ang takbo ng sasakyan patungo sa kanyang kondo sa Taguig. Walang nagsasalita sa amin, tanging ang tunog lang ng mabigat naming paghinga ang maririnig sa loob ng sasakyan. Hawak-hawak niya ang hita ko habang nagmamaneho. Paminsan-minsan ay pumapasok ang kanyang daliri sa ilalim ng aking dress na lalong nagpapatirik ng mga mata ko sa sobrang pagkasabik. Pagdating sa parking ng kondo, hindi na kami nakapaghintay sa elevator. Bawat segundong hindi kami nagkakadikit ay parang parusa papadudot. Halos magkanda buhol-buhol na ang aming mga paa sa pagmamadaling makapasok sa unit niya. Pagkasara pa lamang ng pinto ay tinulak niya ako sa pader at doon ay muli niya akong nilamon ng mga halik. Habang ang isang kamay niya ay pilit na itinataas ang
laylayan ng aking dress para mahawakan ang aking hiyas. Dinala niya ako sa kanyang master bedroom kung saan ang kama ay napakalaki, mabango at napakalambot. Itinumba niya ako doon at dahan-dahang lumuhod sa pagitan ng aking mga binti. Tinitigan niya ako sa mga mata, isang tingin na puno ng gutom, libog at pagdanasa. "Sigurado ka ba dito, Rachel? Baka paghisihan mo ito bukas." Tanong niya habang ang kamay niya ay nasa garter na ng aking underwear. Wala na akong ibang sagot kundi ang isang tango at ang paghila sa kanya pababa para muling hagkan ng mas mapusok. Sa puntong yon, alam kong wala nang balikan. Ang desente at malungkot na biyudang si Rachel ay wala na doon sa kwartong yon. Ang tanging natitira na lamang ay isang babaeng naglalagablab. Ang pagkababae, uhaw sa haplos at nakahandang ibigay ang lahat sa gabing yon kay Carlo. Papadudot nang magsimula ang pagromansa sa akin ni Carlo. Para ako nakarating sa kabilang mundo sa sobrang excitement. Ang bawat paglalakbay ni Carlo sa aking katawan ay puno ng puwersa at init na hindi ko kailanman naramdaman noon sa asawa ko. At ang ungol ko ay pumapaimbulog sa 4 na sulok ng kwarto. Hindi ko na pinigilan ang sarili kong sumigaw sa bawat sarap na ibinibigay niya sa akin. Si Carlo ay tila isang hayop na gutom na gutom. Hindi siya napapagod sa pagpalit-palit ng posisyon para mas lalo akong masiyahan at mapaungol. Habang nasa ibabaw ko siya ay nakita ko ang pawis na tumutulo mula sa kanyang matipunong katawan patungo sa aking dibdib. Pero sa kalagitnaan ng aming pinakamainit na sandali biglang may tumunog na doorbell sa labas ng kanyang unit. Isang sunod-sunod na malakas na doorbell na tila ba may galit na tao sa labas. Napatigil kaming pareho sa gitna ng aming ginagawa. Nagkatinginan kaming dalawa na puno ng kaba at nagtatakang mga mata. "Sino yan?" Bulong ko habang pilit na tinatakpan ng hubad kong katawan ng kumot dahil sa takot. Hindi naman sumagot si Carlo pero baka sa mukha niya ang gulat at matinding takot na hindi ko maipaliwanag. Tumayo siya at kinuha ang kanyang boxer short at dahan-dahang sumilip sa peephole ng pinto habang ako ay nanginginig sa kama. Nang lumingon siya sa akin, ang putla ng mukha niya at parang gusto niyang maiyak sa takot. "Rachel, kailangan mo magtago sa banyo ngayon na. Huwag kang gagawa ng kahit na anong ingay ha," sabi niya sa nanginginig na boses. Nanginginig ang aking mga tuhod habang mabilis akong naglakad patungo sa banyo. Bitbit ang aking backless dress na tila basahan na lamang sa aking paningin. Rinig na rinig ko ang malalakas na kalampag sa pinto ng kondo. Sa loob ng banyo, pilit kong hinahabol ang aking hininga. Habang nakasandal sa malamig na pader, ang kaninang mainit na pakiramdam ay napalitan ng nagyeyelong takot. "Carlo, buksan mo to. Alam kong may kasama ka dyan." Boses ng isang babae ang umaalingaw-ngaw mula sa labas. Nanigas ako sa kinakatayuan ko. Hindi lang ito basta doorbell. Ito ay boses ng isang taong may karapatan. Sinilip ko ang aking sarili sa salamin ng banyo. Ang aking hubad na balikat ay punong-puno ng marka mula sa mga mapupusok na halik ni Carlo. Ang aking red lipstick ay kalat na at ang aking mga mata ay puno ng kahihiyan. "Rachel, ano tong ginagawa mo?" Bulong ko sa sarili ko. Ako na isang guro, isang huwarang babae ay nagtatago ngayon sa banyo ng isang lalaking may asawa pala. Narinig ko ang pagbukas ng pintuan at ang sunod-sunod na sigawan. "Sino siya, Carlo? Nasaan na ang babae mo?" Rinig ko ang kalabog ng mga gamit. Bawat sigaw ng babae ay tila isang kutsilyo na sumasaksak sa aking konsensya. Narinig ko rin ang boses ni Carlo na nagmamakaawa malayo sa boses ng lalaking tila hari kanina habang nasa ibabaw ko sa kama. Doon ko napagtanto ang malaking pagkakamali ko.
Ang hinahanap kong init at pagmamahal ay hindi matatagpuan sa isang gabing puno ng panandaliang pagnanasa. Isinakripisyo ko ang aking dignidad. Kapalit ng atensyong akala ko ay magliligtas sa akin sa lungkot. Pero lalo lamang pala akong ibabaon sa pagdurusa. Sa halip na manatiling nakatago na parang isang magnanakaw, isinuot ko ang aking damit, inayos ko ang aking buhok at pinunasan ang kalat na lipstick. Sa gitna ng kaguluhan sa labas ay lumabas ako ng banyo nang may itinaas na noo kahit na durog ang puso ko. Nagulat ang babaeng nasa labas, siya pala ang asawa ni Carlo na kadarating lang mula sa ibang bansa. Tinignan niya ako ng may puot. Imbis na lumaban o makipagtalo ay tinignan ko siya ng may pagsisisi. Patawad, ang tanging nasabi ko. Hindi ko kailangang maging bahagi ng marahas na eksenang ito. Hindi ko na hinintay ang paliwanag ni Carlo, lumabas ako ng kondo niya habang nararamdaman ang mga mata ng mga kapit kondo unit ni Carlo na nakatingin sa akin na para bang nanghuhusga. Malamang ay iniisip nila na kabit ako, isa akong babaeng mababang lipad, homewrecker at kung ano-ano pang pangiinsulto. Ganun pa man ay kinapalang ko na lamang ang mukha ko at taas noo pa rin akong lumabas noon ng kondo. Sa labas naman ng building ay sinalubong ako ng malamig na hangin ng madaling araw. Wala na ang SUV na nagdala sa akin doon. Pero mas gusto kong maglakad sa dilim kesa manatiling busog sa kasalanan sa loob ng condo unit na yon. Napagtanto ko na walang sino man ang dapat isuko ang kanyang pagkatao para lamang makaramdam na siya ay buhay. Mas makatao ang maging malaya at mag-isa kesa manatiling bilanggo ng isang maling relasyon. Ang pagiging guro ay hindi lang sa loob ng classroom, Papa Dudut, kundi pati na rin sa pagtuturo sa sarili ko kung paanong muling rumespeto sa sariling halaga. Pag-uwi ko sa bahay, Papa Dudut, ay tinignan ko ang litrato ng aking yumaong asawa. Sa unang pagkakataon ay naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Hindi ko kailangan ng ibang tao para punan ang kulang. Kailangan ko munang mahalin at igalang ang babaeng nakikita ko sa salamin. Sa huli natutunan ko ng gabing yon na ang panandaliang ligaya na nakukuha sa maling paraan ay palaging may masakit na kabayaran. Ang tunay na kalayaan ay nagsisimula sa pagtanggap na mas mahalaga ang isang dangal kesa sa anumang lagablab ng katawan. Samantala kinabukasan ay maaga akong nagising para pumasok sa trabaho. Naging maayos naman ang buong araw ko. Nakapagturo ako ng maayos sa mga estudyante kahit na mabigat ang damdamin ko ng mga sandaling yon. Pagdating ng uwian, natanaw ko si Carlo na nasa labas ng eskwelahan. Nagulat ako noon at tinangka kong umiwas pero nakita niya ako at patakbo siyang lumapit sa akin. "Rachel, sandali lang." Narinig kong sigaw niya sa akin. "Ano bang ginagawa mo dito?" Malamig na tanong ko sa kanya. "Tungkol sa nangyari kagabi." "I'm sorry," aniya. Tumingin lamang ako sa kanya noon at anyong tatalikod nang pinigilan ulit niya ako. "Rachel, ang totoo niyan matagal na kitang mahal. Kahit nung buhay pa ang asawa mong si Paolo." Pagtatapat niya sa akin. Napahinto naman ako at napatingin sa kanya. Magsasalita pa lamang ako nang muli siyang magpatuloy. "Natatandaan mo noong araw na niligawan ka ni Paolo? Yung binigyan kanya ng isang bouquet ng red roses? Ang totoo niyan, sa akin galing yun. Noon pa lang ay patay na ako sa iyo. Kaso napaka-torpe ko nung panahong yun. Natatakot akong manligaw sa iyo kasi alam ko ang standards mo. At ng mga panahong yon hindi ako pasado kasi ang tingin mo noon sa akin, basagulero at walang kinabukasan. Pero nagalok ng tulong si Paolo sa akin. Tutulungan daw niya ako para mapalapit ka sa akin.
Siyempre umasa naman ako. Pero ang hindi ko alam nagkakagusto rin pala si Paolo sa'yo. Kwento pa ni Carlo sa akin. So parang sinasabi mo sa akin na trinidor ka ng asawa ko? Seryoso kong balik sa kanya. Parang gano'n na nga. Ang buong akala ko tinutulungan niya ako para mapalapit sa akin. Ang hindi ko alam yung mga pinapaabot ko sa kanya na mga regalo ko para sa iyo inaangkin pala niya kapag binibigay niya sa iyo. Dagdag pa ni Carlo sa akin. Natigilan naman ako at naalala ko kasi yung mga binigay na regalo ni Paolo sa akin na mga teddy bears, mga bulaklak, chocolates, maski yung mamahaling bag ay kay Carlo pala galing. Pero kahit na ganon ang mga nangyari, minahal ko si Paolo kasi naging totoo siya sa akin. At kung inangkin man niya ang credits sa mga regalong ibinigay ni Carlo sa akin, siguro nagawa lang yon ang asawa ko kasi nung mga panahong yon ay financially struggling si Paolo dahil siya ang nagpapaaral sa sarili niya at sa mga kapatid niya. At naiintindihan ko po yon. Nung malaman kong ganon ang ginagawa ni Paolo, syempre nagalit ako. Sinubukan kong lapitan ka para sabihing sa akin talaga nang galing lahat ng mga regalong ibinigay sa iyo ni Paolo. Pero nung makita kong masayang-masaya ka sa piling niya, nag-decide na lang ako na huwag nang sabihin sa iyo ang katotohanan at hayaan na lang kayong dalawa ni Paolo. Wika ni Carlo sa akin. Pero ngayong wala na si Paolo at muli tayong nagkita, na-realize kong mahal pa rin kita. Hindi na kita papakawalan pa. Dagdag pa niya. Kaso Carlo, may asawa ka na. Ayaw kong maging kabit. Ayaw kong masabihang homewrecker. Babaeng walang konsensya at lalong gusto ko na wala akong kahati sa lalaking mahal ko. Ang sabi ko sa kanya. Rachel, mahal na mahal kita at handa akong hiwalayan ang asawa ko para sa iyo. Besides matagal na rin namang may lamat ang relasyon namin. Makasarili siya at ni minsan ay hindi niya pinakita at pinaramdam sa akin na mahal niya ako. Ang gusto lang naman niya ay yung mga pera at ari-ariang naipundar ko. Handa ko namang ibigay sa kanya ang kalahati o kahit na 75% ng mga assets namin. Palayain lang niya ako, ang sabi pa ni Carlo sa akin. Pakiusap Rachel, mahalin mo ko. Huwag mo kong pakawalan. Pinapangako ko sa iyo na mamahalin kita ng tapat at gagawin ko ang lahat para mapantayan o mahigitan ang pagmamahal na ibinigay ni Paolo sa iyo. Dagdag pa niya. Sa puntong yon, Papa Dudut, ay naiyak na lamang ako. Tumalikod ako at iniwan ko siya. Pero hindi ako sinukuan ni Carlo. Niligawan niya ako pero hindi ko siya sinagot hanggat hindi niya naaayos ang gusot niya sa asawa niya. And fast forward. Neto lang taong 2025 ay nabalitaan kong na-annulled na ang kasal ni Carlo sa asawa nito. Malaya na ulit siya. Kaya sa muling panunuyo niya sa akin ay pumayag akong maging kami nito lang December 25, 2025. Inaya pa niya ako sa isang restaurant sa BGC tapos pagdating doon after ng dinner ay nag-propose na nga siya. At dahil Pasko noon at talagang mahal na mahal ko siya kaya ayon sinagot ko na nga siya. Sa ngayon, Papa Dudut, ay in a process ang aming love story since wala pang isang buwan. Simula nung maging official na ang relasyon namin ni Carlo. So far ay masaya naman ako at palagi kong pinagdarasal sa Diyos na sana'y maging successful ang aming pag-iibigan. Hanggang dito na lamang muna ang aming paglalahad ng love story sa inyo. Maraming salamat in advance kung sakaling mapili po ninyong itampok sa Papa Dudut YouTube channel. Muli, God bless and more power sa inyo at sa bumubuo ng inyong napakagandang channel. Lubos na gumagalang, Rachel. Love has its perfect time. Matagal man ang inabot at mahaba man ang inyong pinagdaanan kung talagang kayo ang nakatakda para sa isa't isa. Kayo talaga. Huwag madaliin ang mga bagay-bagay at pag-isipang mabuti ang bawat desisyong gagawin at matutong maghintay. At hayaan nyo lang ang tadhana na gawin niya ang kanyang mahika. Let destiny do its job to strengthen your bond, flexibility and adaptability.
sa mga darating na pagsubok sa inyong buhay at relasyon. Tandaan natin na good relationships are built on mutual respect, love, and friendship between equals. The lesson here also isn't to pretend like your relationship doesn't have issues. Rather, it's a lot easier to fix those problems when you appreciate how much of your relationship is already going well. Hanggang sa muli, maraming salamat po sa inyong lahat. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Matakot, kabahan sa mga kwentong nakakagimbal sa Kaistorya YouTube channel with daily post at 7 p.m.